Para sa akin, yung synodal leadership, yung leadership na kayang makilakbay. Una sa Diyos, kasi may gustong patunguhan ng Diyos eh. Sana naririnig niya yun, nakikita, nararamdaman. Pero nakikilakbay din sa tao, sa kapwa. Totoo yun, at kasama doon sa pakikilakbay, yung pakikinig. Malaking aspeto ng sinodality yung pakikinig. Minsan, hindi natin binibigyan ng pansin yung tunay na pakikinig. Yung pakikinig na bukas ang puso, bukas ang isip, yung pagpayag na mapakinggan, yung mga walang boses sa lipunan. At yung pakikinig sa bagong pamamaraan. Minsan may mga pahiwatig tayo, may mga pahiwatig ang mga kapatid natin na kailangan din natin maramdaman. At bilang synodal leader, mahalaga yun para sa atin. Isang malaking bagay na bago sa akin, pagdating sa leadership, yung discernment. Kasi parang di naman natin ginagawa yun, tsaka di tayo sabay na gawin yun. Parang wala rin tayong training na gawin yun. Pero syempre, lahat naman tayo nagdi-discern sa buhay. Anong aaralin mo, papangasawa mo, iba pang desisyon na ginagawa. Pero parang mag-discern kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa isang natatanging panahon, nang sama-sama kayo, napakahirap na skill nun. So, naasahan ko yung synodal leader, kaya niyang i-facilitate ang isang communal discernment na maski na magkakaiba tayo, magkakaiba opinion, magkakaiba pinanggalingan, kaya natin sama-sama makinig sa mga daing ng panahon at lalo na makinig sa sinasabi ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea na nagtuturo ng ganito sa mga kapatid. Malibang kayo'y tuliin ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit na nakipagtalo sina Pablo at Bernabe sa kanila tungkol dito. At dahil naging mainit ang kanilang salungatan, sina Pablo at Bernabe, kasama ang iba pa, ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang isangguni ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatandang tagapamahala ng iglesia. Sinugo nga sila ng iglesia. Sa kanilang pagdaan sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabalik loob ng mga hentil na nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Nang makarating sila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng buong iglesia, ng mga apostol at ng matatanda. Iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit tumindig ang ilang kaanib sa pangkat ng mga Pariseo at nagsabi, kailangang tuliin ang mga hentil at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na noon ay hinirang ako ng Diyos mula sa inyo, upang sa pamamagitan ng aking pangangaral ay mapakinggan ng mga hentil ang magandang balita at sila'y sumampalataya. At ang Diyos na nakaalam ng puso ng tao ay nagpatunay sa kanila nang pagkalooban sila ng banal na espiritu tulad ng nangyari sa atin. Walang pagtatangi na ginawa ang Diyos sa atin at sa kanila. Sa halip, nilinis din niya ang kanilang mga puso nang sila'y sumampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos at iniaatang sa mga alagad ang mga pasaning kahit tayo o ang ating mga ninunoy hindi na kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus.
gayon din sila. Tumahimik ang buong kapulungan at pinakinggan ang salaysay nina Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos nila, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na ni Simon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga Hentil upang sila rin ay maging bayan para sa kanyang pangalan. Sumasang-ayon dito ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang bumagsak na tolda ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa pagkaguho upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga Hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na gumawa ng mga ito na nagpakilala mula noong una. Kaya't ako'y humahatol na huwag na nating pahirapan ang mga Hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing pinarumi dahil inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makiakpid at huwag kumain ng dugo at ng hayop na binigti. Sapagkat noong araw pa ay ipinangangaral na ang kautusan ni Moises sa bawat lungsod at binabasa sa mga sinagoga tuwing Sabat. Nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng matatandang tagapamahala at ng buong iglesia ng mga lalaki mula sa kanilang hanay at isugo sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas, mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Sa pamamagitan nila ay ipinadala ang liham na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol, mga matatanda at mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid na Hentil na nasa Antioquia, Syria at Cilicia. Yamang nabalitaan namin na ginugulo kayo ng ilang tao na galing dito kahit hindi namin sila inutusan, napagkasunduan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating mga minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong nagsuong sa panganib ng kanilang buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nilalaman ng liham na ito. Minabuti ng banal na Espiritu at minabuti rin naming huwag na kayong bigyan ng mabigat na pasanin maliban sa mga ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang ihinandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng mga binigting hayop. Huwag kayong makikiapid. Iwasan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinaalis ang mga sugo at pumunta ang mga ito sa Antioquia. Nang matipon na nila ang kapulungan, ay kanilang ibinigay ang sulat. Pagkabasa nila nito, sila ay nagalak sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay marami pang sinabi na nagpalakas ng loob at nagpatatag sa mga kapatid. Pagkatapos na manatili roon ng ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dito makikita natin ang pattern ng synods and councils na nangyari noon ayon kay San Lucas sa Jerusalem. Nagkaroon ng krisis kung saan ang mga leader ng Jerusalem ay nais ipatuli ang mga hintil na na-convert ni San Pablo sa 4 na sulok ng daigdig. Isang discernment process ang nangyari sa grupo ng mga apostol at sa kampo nila San Pablo. Sa pamamagitan ng dialogo, natugunan ang isang importanteng dogma sa simbahan ng early church. Ang mga Kristiyanong hintil ay pinayagang tumanggap ng Eukaristiya kasama ang mga Hudyong Kristiyano. Ipinakita sa atin ang isang maayos na paraan upang ang mga sigalot sa simbahan ay maayos. Una, dialogo. Pakikinig ng opinyon ng lahat ng mga stakeholders, mula sa mga religious leaders hanggang sa mga laikong miyembro ng simbahan. Pangalawa, pakikinig sa mga testimonya. At pangatlo, pagrespeto sa makatarungang desisyon ng assembly. At kapag kailangan tayo mag-discern ng talagang malaliman, yung aspeto din ng pakikilakbay sa iba't ibang klaseng mga ahensya o organisasyon. No? Kasi minsan tingin natin sa sarili natin, okay na tayo kapag okay tayo sa loob ng simbahan. Pero ang sinudal na simbahan na gusto natin suungin ay pagpapalawak ng pagiging simbahan kasama ang mga nasa barangay, kasama ang mga nasa NGO, ano ba yung tingin nila sa mga isyong panlipunan at ano yung galaw nila na pwede rin tayong makasama nila. Pwede rin silang makasama natin. So yung pakikilakbay na yun ay lumalawak no, kapag inisip natin ng sinodal na paglalakbay. Siguro last na lang sa akin, pag sinabi mo sinodal, mission-oriented. So, karugtong nga yung salitang mission ng sinodal. Sinodal Missionary Church. Missionary Synodal Church. So sa akin yung synodal leader, nangunguna sa mission. So paano yung nasa puso niya, yung mission ng Diyos, no, at paano makikilakbay at mangunguna kasi leader no, doon sa missionary. Paano naman ma-engganyo ang lahat na ilabas ang kanilang gifts, no, for the good or for the common good or for the good of the community, the wider society, the church. Kaya siguro mahalaga ito yung paghuhubog sa isang sinodal na leader. So yung lasan po yung paghuhubog, naisip natin, naka-attend tayo ng seminar, ng prayer meeting, umattend tayo ng liturgy. Mas malalim siguro yung ibig sabihin ng paghuhubog kung gusto mong maging sinodal na leader. Yung nakikita natin yung bawat ugnayan, bawat karanasan, bawat sitwasyon na ginagalawan natin ay naghuhubog sa atin, humuhubog sa atin upang makilala yung Diyos, makilala yung sarili natin, at makilala yung komunidad na ating pinag-iwan. May last pa pala ako, sorry. Kasi itong lahat ng sinabi namin, sabi ng synod document, makikita sa basic ecclesial communities o mga grassroots communities. Kasi doon sa laylayan, ramdam na ramdam ang synodality. So siguro ang isang synodal leader ay community builder, no? Lalong-lalo na sa mga BDCs or grassroots communities na kaya niyang itaguyod yun kasi doon, sa sulok na yon, sa kalsadang yon, sa laylayan na yon, ramdam ang synodality. So sana nga yun ang mabuo natin simbahan, ano po, isang tahanan na may pagkakaisa, isang tahanan na sulong sa misyon ng sama-sama. Ang leader o pinuno ay kailangang mag-angkin din ng kakayahang akayin ng iba tungo sa pakikinig sa kalooban ng Diyos na magdadala sa lahat tungo sa diwa ng pagmemisyon. Lay faithful ask not to be abandoned, but to be sent and sustained in mission, nourished by word, Eucharist, and community bonding, and that their commitment be recognized as true church action rather than personal choice. Synodality is a path of spiritual renewal
and structural reform that enables the church to be more participatory and missionary, so that it can walk with every man and woman radiating the light of Christ. Always oriented towards mission, synodality involves gathering at all levels of the church for mutual listening, dialogue, and community discernment. It also involves reaching consensus as an expression of Christ, rendering himself present among us. This ancient path finds its roots in the Council of Jerusalem and in the constant ecclesial practice of meeting in synods, a process that helps us together to dialogue, discern, and decide. Pagninilay. Sa kasalukuyang buhay pastoral, ang ating bang mga samahan ay pinamumunuan ng mga lider laiko na handang makinig, makilakbay at magmisyon para sa kabuuan ng simbahan. Ano-ano ang mga katangian ng synodal leader na kailangan pa nating yakapin sa ating buhay pastoral? Ito ba ay listening, communal discernment, o pagiging missionary leaders?